Okay, magandang araw mga bossing. Once again, magkwentuhan na naman po tayo about sa alien po dyan sa Mexico, no guys, no. So guys, bago tayo magsimula ay ito, wag po natin kalimutan once again, bigyan po natin ng comment. Ito pong balita po ni Sir Maravillas. So part 2 po ito ng ating kwentuhan, balitaan dito po sa ito po yung latest po na balita tungkol po dyan sa alien na sinasabi po dyan sa Amerika, di ba? So matagal nang pinag-uusapan po to guys, no? Na kung totoo po talaga itong mga alien na ito. So matagal na issue na po ito. So yung mga UFO ganyan, tapos yung mga Area 51 sa Amerika. So anyway, sa Bible naman po guys, no, yung mga binabanggit po dyan regarding sa mga alien, actually ano po yan, kung maalala nyo po yung sa mga napapanood nyo po or nababalitaan nyo or nababasa nyo po sa Bible, yung pong Nephilim po sa sa Genesis. So yung pong Nephilim, diba yun yung po yung mga yung mga angel po yan. So according po sa po yung mga research o kaya dito po sa Bible, possible na iba-iba po yung itsura nitong mga angel, no? So alam na naman po natin yung angel na yan, pero in reality hindi naman talaga natin alam kung ano ba talaga itsura po ng mga anghel, no? Mga angel, lalo na po yung mga fallen angels na binabanggit po sa Bible, no? So depende na lang po yan sa yung mga naka-experience talaga na maka-encounter ng mga ba talaga itsura ng mga angels. Well anyway, yung Bible po naman, diba, yung sa kung pag-aralan po natin yung mga past history po niyan, diba, may marami po na-encounter ang mga tao, libu-libong taon na nakalipas siguro, no? So marami mga biblical record diyan, kagaya po ng mga Sodom and Gomorrah. Yun po yung pinakamagandang example po, no? Tsaka yung yung panahon po ni Jesus Christ, di ba? Nagpadala ng messenger si God para sa kay Mother Mary, di ba? Na magsisilang po siya ng ng isang sanggol, no? Yan po yung si Jesus Christ. So anyway, sa Bible po naman talaga, ang messenger po talaga yung mostly mga angels po. Kahit po dun sa yung mababasa niyo po sa Amos 3:7, na kapag nagbibigay po sa yung Bible verse na Amos 3:7, na nakalagay po dun yung ibig sabihin nun, hindi po naglilihim ang Diyos, no, sa tao. Kumbaga may mga time po talaga na pinapadala niya o nire-reveal niya yung mga sikreto niya o mga message niya sa mga tao, depende po sa panahon. So yan po yung Amos 3:7, no? Sa English po ng Bible verse na yan, yung Amos 3:7 is yung God does nothing without revealing his secret to his servants, mga prophets po, servants and prophets, no, mga ganun po. So yung mga propeta din po sa mga tao naman, mga propeta naman po ang tawag doon sa mga binibigyan ng revelation ni God, no, yung mga ganun. So ang dami po niyan sa biblical record regarding po sa mga yung kumbaga yung about the angels, no. So I think ito po yung topic po natin ngayon. So matagal na po, ilang dekada na rin po na pinag-uusapan po tong angels, yung alien, lalo na po dito sa Amerika. So maraming mga kumbaga yung mga sabihin nating mga nakatagong mga informasyon, no, mga nakatagong mga dito, mga hindi po na ibalita, lalo yung mga encounter po ng mga na-encounter ng mga US Navy, di ba, yung mga napapanood po natin. So marami po sila na-encounter ng mga unidentified flying object, no, yung mga lumilipad-lipad po na ang dami niyo na po tayong napanood niyan sa YouTube, no, tungkol diyan sa mga kung nung nakikita po ng especially mga US Navy diyan sa Himpapawid, no, na mabibilis po silang lumipad, no.
nawa ito na po yung isang kumbaga ito pong ginagawang pag-aaral po ngayon. Ayan, makikita niyo po dito sa video na background po ng ating video po na ito. Ito po yung mga background video tungkol sa pagsusuri po dun sa legit, kung legit po talaga na yung bangkay po ng dalawang alien na natagpuan po dyan sa Mexico, o kung dyan po talaga nahukay ito. Tinitingnan po kung legit po ito, no? So panoorin po natin guys yung mga balita po ni Sir Maravillas dito po sa video niya. So once again, don't forget po yung kaniyang channel, o yung kung gusto niyo po makita yung mga iba pong mga video po ni Sir Maravillas, dito lang po sa ilalim ng video, dito po sa ilalim, click niyo lang po siya, no? So guys, panoorin na po natin at pakinggan po natin ng balita ni Sir Maravillas kung part 2 po ng kanyang balita about alien po guys. Babalik na yung ating Panginoong Hesukristo. Kasama siya, mga kababayan, sa mga tanda, the signs of the times, the deception, mga kababayan, na makikita ng tao. Kaya kung wala tayong guidance galing sa scriptures, siguradong madadaya po tayo kung makikinig lang po tayo doon sa US Congress investigation about UFOs and alien encounters. Ang paniniwalaan natin, yung narrative ng mga aliens. Nakita ninyo po ito mga kababayan? Ano yan, Mr. Maravillas? Parang yung mga aliens na yan. Mga aliens nga po, mga kababayan, nagiging madalas na ngayon yung attacks sa atin ng mga alien beings or non-human entities. Binuking na kasi po ito mga non-human entities sa US Congress investigation 2 weeks ago. Kaya siguro po naisip ng mga aliens or fallen angels po. Lagi kong sasabihin sa inyo mga kababayan na aliens are fallen angels, non-human entities. They are real beings as described in the Word of God. Kaya lang marami sa atin di man po naniniwala sa Bible. Kaya nang magsipaglitawan yung mga aliens dito po sa ating mundo, ngayong modern times, most of us po, talagang ayaw maniwala. Pero yung ating mga ancestors po, dati na silang kasama noon. Yung mga Egyptians po, nakikita ninyo sa mga ribolto ng mga Egyptians, may mga kakaibang nilalang po na mismong nililok sa bato. Ayun po yung mga aliens na nagpakita sa kanila at naging kasama nila sa kanilang communities. At itinoring nila ang karamihan dito sa mga alien beings as their gods. Mga Diyos yung kanilang paniwala, sinasamba nila. Kasi nga po, itong mga alien beings, fallen angels, may supernatural powers po sila. Fallen angels nga po. Ngayon, ang kanilang presence, mga kababayan, itinago ng mga historians natin, lalo na mga Jesuits. Ano niya, Mr. Maravillas, yung purpose nila? To control the narrative. Para po pagdating ng panahon na kontrolado nila yung narrative, ngayon binibitawan na po nila yung kwento. Then madali tayo po nilang ma-deceive. Di ba? Ganon yung nangyayari ngayon. Kung sino po yung may control ng narrative, sila po ang may control ng mundo. Pero sa mga believers po tulad natin, mga Bible believers po, mga kababayan, hindi basta nila po mauuto. But before kong ibigay sa inyo yung kwentong ito, mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bayan. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga
commercial ads para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating bagong Pilipinas, the land of Ophir. Bakit anya Mr. Maravillas, naniniwala ka dyan sa mga kwentong aliens? Naniniwala po ako sa biblical narrative ng aliens because ang biblical narrative ng aliens po, yun ang totoo. Pero yung narrative po ng mundo, deception po yon. Kahit yung investigation ng US Congress about alien beings, deception po yon mga kababayan ng mga minions ng aliens. Kasi po sa Bible, itong sinasabi ng mundo na aliens, these are fallen angels. They are angelic beings. Only that ito yung kalaban ng mga good angels, mga kababayan. Sila yung kalaban kasi fallen nga po sila. They are real beings, mga kababayan. Ano Mr. Maravillas siya na kwento? Galing po ito, mga kababayan, published copy ng Jerusalem Post. August 11, 2023. Sabi rito, mga kababayan, Peruvian tribe claims it was attacked by 7-foot aliens. Yung pagkakalarawan po nila ng aliens, sakto sa mga nakikita ninyo sa pelikula at saka sa description ng Bible, mukhang palaka. Di ba? Yun ang description ng mga ng mga demons and fallen angels sa Bible, mukhang palaka. Sakto. Kahit yun sa mga movies po, kasi description ito ng mga tao na nagkaroon ng alien encounter or fallen angel encounter. Pero ito po, hindi man po ito talaga yung nakita nila. Artist rendition po ito. Description po based doon sa narrative, sa kwento ng mga tribo. Bago lang po ito, the tribe says they have endured multiple attacks. Sa bansang Piro po ito. They have endured multiple attacks, one of which sent a 15-year-old girl to the hospital. Na itakbo pa sa hospital, mga kababayan. Kasi nga po, ang mga aliens or fallen angels, real being po sila. They are real beings na nagpakita sa mga ancestors natin noong panahon. Nauna sila po na nilalang ng ating Panginoong Ama sa Langit. Kaya lang po, nag-rebel sila against God, kaya sila in-expel. Ngayon, nagpapakita na po sila, mga kababayan, sa mga tao sa iba-ibang bansa sa mundo, lalo na po sa Amerika. Kasi nga po, babalik na yung ating Panginoong Hesukristo. Kasama siya, mga kababayan, sa mga tanda, the signs of the... Minsan sabi talaga, kung babalikan po natin yung mga sinabi po ni Jesus Christ, that was 2,000 years ago, na surely talagang babalik po talaga siya. Ngayon, ano po yung, ako po totoo lang po, naniniwala po ako dyan 100%. Talagang magpapadala po, no? Ang point is ganito po, kailangan po talagang, kahit basahin niyo po yung Bible, talagang di ba yung, ito lang po yung clue, no? Yung prayer po ni Jesus Christ, di ba? Yung Lord's Prayer. No? Doon pa lang, ano po yung Lord's Prayer niya? Ano po yung prayer ni Jesus Christ? No? Actually, si Jesus Christ po, no, bago ko, alam niyo naman po yung kanyang prayer, no? Yung Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Kailangan po talagang magkaroon po ng makalangit na pamumuhay po dito sa mundo, no? Yun po yung kanyang prayer. Magkaroon po talaga ng, kumbaga, yung original purpose ni God, original plan niya, which is to establish, no, yung God's kingdom o God's family here on earth, no? Magkakatotoo po yan, guys. At magdedepende po yan sa yung panahon ngayon. Ano po yung yun, isa po sa basihan po yun, yung Lord's Prayer, no? Na talagang yan po yung plano talaga ni God. Tapos kung i-base pa rin po natin sa history, no,
Actually, kung biblical record po ang pag-uusapan, since history naman po yan, ang Bible po, no? So, kung titingnan po natin yung approximation po ng time ng Bible po, no? From up to now, ano po yan, 6,000 years po yan, biblical record po yan, no? 6,000 years. So sa 6,000 years po na yon, kung titingnan nyo po yung transition, no? Kumbaga yung revelation ng Diyos, kung paano makipag-relate yung Diyos sa tao, no? So from the Old Testament, that was 4,000 years ago. Ito namang 2,000 years ago, after 2,000 years ago, ito na po, meron pong gospel. Ngayon, ito po 2,000 years ago, 2,000 years na po tayo ngayon. So, yung revelation po na ginawa po ni God noon sa gospel, yung Old Testament, 4,000 years, 2,000 years, yung pong gospel. Ngayon po, 2,000 years na. So, yun po yung, kung mapapansin po natin sa history, hinati po yung 6,000 years sa tatlo. No? Yung first 2,000 years sa Old Testament era. Ito namang panahon ni Jesus Christ, yung pong gospel. Ngayon naman po 2,000 years. So ano na po tayo ngayon? Ito na po yung revelation time. Ito na po yung nandyan sa yung yan nasa screen po yung John 8:31-32. Ito na po yung moment of truth. Possible po kasi ito na po yung revelation time. Kumbaga yung mga hula po sa Bible, mga prophecy, talagang matutupad po yan. Kasi that is the original plan of God. Tsaka pansin nyo guys, no, lahat po ng ginawa ng Diyos dito sa buong mundo, meron pong mga purpose. Lahat po may gamit. Magmula sa pagkain, sa mga halaman, sa mga hayop, lahat po napufulfill nila, nagagampanan nila ang kanilang purpose. No? Hangin, araw, no, lahat po. Kumbaga kasi nagfa-follow lang po ang nature, no, yung mga nilalang ni God, nagfa-follow mga animals, mga kung ano-ano pong bagay, nagfa-follow po yan according sa the divine principle na ni God, no? Kumbaga laws and principle, nagfa-follow po siya talaga, no? Kumbaga yung nature, yung kagaya ng kalikasan po, nagfa-follow lang po yan sa tinatawag na yung kumbaga natural, kumbaga nature lang po talaga, nature, God's law, kumbaga yung batas ng kalikasan na yan sa Tagalog. So tayo naman mga tao, paano natin mapupulfill ang ating purpose? Kasi mataas na, kung biblical po ang pag-uusapan, mataas po tayong being. We are created in the image of God. Children of God tayo according sa ating Diyos na tagapagligtas ay si ating Messiah, si Jesus Christ, di ba? So, ibig sabihin po, itong balikan po natin itong mga kung itong mga angel po, or itong mga alien, kung babasihan po natin ng Bible according kay Sir Maravillas, possible po na itong mga alien po na itong panahon natin na to, itong 20th century na to, since ito na po yung moment of truth na nakalagay naman po sa Bible po yan. So, ang dami na pong sign for the second coming of Jesus Christ, di ba? Sabi ni Sir Maravillas, kasama po sa sign po ito. So di ba may binanggit po si Sir Maravillas kanina, yung pong ito mga pag nagkamali po yung kumbaga yung narrative ng mga ng mga nag-aaral po dito, yung mga scientists dito po sa mga, kung mali po ang pagkakilala nila dito sa mga alien, which is sinasabi nga po ni Sir Maravillas, kung biblical narrative po, ito po yung mga angel. So madideceive po talaga ang tao kapag pinaniwalaan po na ito ay alien. No, lahat naman ng nilalang dito sa mundo is nilalang po malamang ni God yan. At ang alam naman natin ng angel, mabubuti po yan. Pero kung sa Bible naman po, good and kumbaga dalawang klase po yung Bible, ay yung mga angel, mga fallen angels, mga hindi sumunod kay God. So kung mapapansin niyo po sa Book of Revelation, tsaka po yung Jude 6:7, no? Ang mga angel, nagkakasala po ba sila? Okay, nasa Bible po yan, sa Jude 6:7, kahit tingnan niyo po. Kumbaga yung yung mga angel, nagkakasala po sila, kagaya po doon sa Sodom and Gomorrah, yung mga angels po, ano-ano po mga kasalanan ginawa niya. Ayan, sa screen po, lalagay ko po yung Jude 6:7.
yung mga kasalanan po ng mga angels, especially sa Sodom and Gomorrah. Tsaka po itong sa Revelation, yung identity po ng serpent o yung ahas po sa Garden of Eden, 'di ba? Yung sa Revelation, I think that is Revelation, I think Revelation 12:9. Anyway, lagi ko na lang po sa screen yung kung ano po yung kasalanan nung ginawa nung serpent o yung ahas po, yung 'di ba, yung the great dragon was thrown down from heaven, the ancient serpent, the deceiver of the whole world, no? O, yung ibig sabihin, ito po mga fallen angels, especially sa pangunguna po ni Lucifer. Lucifer yung pinangalan po dyan sa Bible, no, 'di ba? So, sila po yung deceiver o nakapanglinlang, nakapanloko po sa ating sa mga ancestor po natin, at umabot na po sa ngayon. So ang dami nating hindi alam regarding po sa mga angels. So at buti na lang po, tama po si Sir Maravillas na ito pong Bible po, ito po ay record, ito po yung ating reference para at hindi po tayo mag-ignorance sa mga nakaraan at sa mga nangyayari pa po sa ngayon, yung present situation po natin. So yun guys, I think nag-gets niyo po yung aking nawain na unawaan niyo po yung aking gustong i-share sa inyo regarding sa angels at saka yung mga signs for the second coming. So ako naniniwala po ako sa second coming. So nasa Bible naman po yan. At yan po ay original plan po talaga ni God yan, kung makikita po na sa Bible, which is to kumbaga gusto turuan tayo ni God kung ano talaga yung ating original purpose here on earth, no, as a children of God. So okay, go pa po tayo guys. Ang tao. Kaya kung wala tayong guidance galing sa scriptures, siguradong madadaya po and alien encounters. Ang paniniwalaan natin, yung narrative ng mga aliens. Pag yung narrative ng mga fallen angels ang pinaniwalaan po natin, yung inyong kaluluwa yung target nila na makasama nila in hell. Kasi nga po, they are cursed, mga kababayan. Wala nang kaligtasan sa kanila. Gustong mandamay nitong mga fallen angels. Kaya ang target nila yung ating kaluluwa. Kaya mag-ingat po tayo sa mga napapanood na nating mga kwento. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung mga pwede ninyong paniwalaan na mga kwento about aliens. Para hindi po tayo ma-deceive. Kasi ngayon po yung panahon ng Great Deception. Binabasa ko yung mga reactions ng mga tao na nanood doon sa investigation ng Congress about UFO and aliens. Karamihan sa kanila deceive. What? Sigurado yung kaluluwa nila, mga kababayan, kasama ng mga aliens pagdating ng oras papunta sa kanilang final destination, yung dagat-dagatang apoy. Kaya nga po itong mga aliens ang patunay na galing sila sa dagat-dagatang apoy. Ang amoy nila asupre. Alam niyo yung amoy na asupre? O, galing sa bulkang Mayon. Ang lahat ng volcanoes, mga kababayan, amoy asupre. Di ba yung Mayon volcano po, may apoy. O, galing kasi sila sa apoy. O ngayon, sabi rito sa report, mga kababayan, ng The Jerusalem Post, local media reported that tribe members have begun nightly patrols in order to protect the vulnerable members of their community, including women, children, and the elderly. Additionally, they asked for assistance from Peruvian authorities, including the military, for assistance in protecting them. Kita ninyo, mga kababayan? So, nagiging madalas na po yung kanilang pagpapakita sa mga tao sa mundo. It will increase in the coming days and months, mga kababayan, including one of a 15-year-old girl. The attack reportedly sent the girl to the hospital with a neck wound. So, in flesh po nagpapakita
itong mga aliens. And they have the capability na mag-appear and disappear. Mga angels nga sila eh. Kaya lang fallen angels. Di ba yung angels may ability sila na mag-appear and disappear as stated in the Word of God, mga kababayan. And they have technology. Yung mga sinasabing UFOs, they have technology. UFOs, mga kababayan, was described in the scripture. Mababasa din niyo po. Kaya lang most of us hindi familiar po ng description ng UFOs in the scripture po. Kasi hindi man po tayo madalas na magbasa. And most people hindi po nagbabasa ng Bible. What? Pero kung nagbabasa tayo ng Bible, siguro familiar kayo na yung mga UFOs and aliens ay na-mention po sa Bible mismo. So, ang Bible po ang may totoong narrative about aliens. Hindi po itong Congress ng Amerika. Itong Congress ng Amerika na nag-iimbestiga, ang lumalabas na narrative na mga aliens mismo. And minions ng mga aliens na mga tao. Yung naging mga contacts nila kung saan nagpakita at nagkaroon sila ng encounter. At yung encounter, mga kababayan, napakarami sa kanila, pilots, mga piloto po na mag-aeroplano sa Amerika. Kaya hindi po basta-basta yung mga nag-testify in Congress. Karamihan mga naval officers, pilots, mga dirango sa US military, may mga doktor, may mga scientist. Yung isa nga po, yung dating defense secretary ng Canada, nag-testify po tungkol sa kanilang mga alien encounter. Okay, ito guys, itong binabanggit ni Sir Maravillas regarding dun sa testimony about po dun sa mga nakakita na po sa mga sinasabing alien na matatangkad po daw ito, mga 7-footer, or more. So, ibig sabihin, ano po ito? Eksakto po dun sa sinasabi sa Gen. Kung tayong mga tao, may iba-ibang uri ng tao, may Amerikano, may British, may Filipino, may Chinese, may Malaysians, may mga Arabs, may Russians. Sila ganun din po. May iba-ibang lahi din po at itsura. Kasi nga po, yung mga angels po, fallen angels, iba-iba din po, mga kababayan. Diyan na niya, Mr. Maravillas, yung purpose mo, bakit mo kinikwento sa amin ito. Ang purpose ko po, para hindi kayo madaya, hindi kayo ma-deceive, kasi magiging madalas na po yung encounters ng tao sa mga fallen angels or aliens. So sabi rito, Jairo Riatigi Davila, the community's leader, the girl managed to escape daw the attack, but as a result of the struggle, the alien cut part of her neck. Nagkasugat po sa kanyang neck. Community members have described the aliens which they have taken to calling Los Pilacaras or the face pillars as massive 7-foot tall beings. Napakataas niya. 7-footer siya. Parang basketballista po. What? Parang yung mga NBA players po kataas. Kalalaki po nila. La Republica reported that Davila described the alien saying their shoes are round shape. May sapatos din po. May technology po sila. They have a very advanced technology. Kaya nga po ito mga modern technologies natin ngayon, malamang po alien technology or fallen angel technology. Yan tawag namin po sa dito sa AI, artificial intelligence. Di ba nabanggit ko na po sa inyo? Malamang sa malamang, fallen angel technology po sila, alien technology.
Hindi kayo nakakalata. Napakabilis yung pag-advance ng ating technology ngayon po. Kasi po, yung mga technology ng mga aliens po, ni-reverse engineering ng Amerika. Ganon ang nangyari. Based doon sa, sa testimony in US Congress investigation. Panoorin po ninyo. So sabi rito, their shoes are niya round shape which they used to float. So, yung sapatos nila is a technology na pwede silang lumipad sa pamamagitan nun. They used to float. Nagfo-float sila, float. Lutang. Lumulutang sila, mga kababayan, as in parang lumilipad gamit yung sapatos nilang round shape. Their heads are long. They wear a mask and their eyes are yellowish. May maskaraan niya. So another technology protecting their face, mga kababayan. Parang kung sa atin, pag tayo'y lumipad gamit yung mga tawag dito, di ba may mga test tayong ginagawa? May mga dinidevelop tayong flying car, di ba? Di helmet tayo. Yung mga nagpipiloto ng mga flying car po, naka-helmet sila para siyempre proteksyon. Ganon din po sila. Yung mga drone cars na dinidevelop ngayon ng mga company sa mundo. Yan sa susunod na mga panahon po, wala na, obsolete na yung mga vehicles natin sa kalsada. At yung tulay, di na kailangan. Lumilipad na lahat po. Parang yung sa mga movies. So sabi rito, they're also apparently impervious to the villagers' defenses. Davila says the aliens are armored and claims to have shot one to no avail. I shot one of them twice and he was not injured. Protected po, may technology sila. Mga kababayan, naka-armored sila. He rose and disappeared. Bigla na lang nawala. So yun ang sabi ko sa inyo. They have the ability to appear and disappear. Kasi nga po, mga fallen angels sila. You see, with advanced technology. Kaya doon sa US Congress meeting, ang isa pa doon sa mga sinasabi po ng isang na-invite sa hearing po. Ang tawag doon, si Dr. Greer. Ito niya tinatago ng Amerika by the US government kasi baka bumagsak yung industries. Kasi yung mga industries po, mga kababayan, oil industries, kontrolado ng mga elite sa mundo. Yung mga aliens niya na nagpakita sa amin, they have advanced technology na hindi na gumagamit ng mga petroleum. You just imagine niya pag ito yung ginamit natin sa buong mundo, sumababago po yung landscape ng planet Earth at ng pamumuhay ng mga tao. Sabi po yan ni Dr. Greer. So sabi rito mga kababayan, nang barilin ko niya, biglang nag-disappear na lang. Other community members have reported that they have witnessed the aliens wearing dark hoods in attacking their fellow community members. So gusto nating i-remind yung mga tao, baka someday, isang araw, mga kababayan, maka-encounter kayo ng aliens. They are not our friends. They are our enemies. They are fallen angels, mga kababayan. They are the Nephilim coming, and the aliens are real beings, non-human entities. Naniniwala tayo doon. Pero yung kanilang narrative po, deception po sa mga tao sa buong mundo. Kaya sabi ko sa inyo, ang tamang narrative po, yung biblical narrative. Kaya po, ang suggestion ko po sa inyo, after ninyong mapanood
or kung napanood na ninyo po, yung US Congress investigation, mas maganda na yung biblical teaching about alien beings and UFOs, yung ang panoorin po ninyo. Para hindi po kayo madaya. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung ikaka-recommend mo. Ito i-recommend ko po sa inyo. Dalawa mo ng videos. Ayan. Ito po yung video na pinablish ng Prophecy Watchers. I-search po ninyo sa YouTube. Prophecy Watchers. Tapos ang titulo po, UFO Disclosure is Imminent. Ito po ginawa nila after na magkaroon ng o isagawa yung US Congress investigation about UFOs and aliens. So, UFO disclosure is imminent by L.A. Marzulli. Kasi biblical po siya, mga kababayan. Itong si L.A. Marzulli, mga kababayan, at saka yung si Stearman po, may personal encounter mismo. Yung host ng Prophecy Watchers mismo, si Gary Stearman. Pilot siya po, dating piloto. May personal encounter siya mismo sa alien. Mas maganda po na panoorin ninyo po itong. Minsan sabi talaga, kung babalikan po natin yung mga sinabi po ni Jesus Christ, that was 2,000 years ago, na surely talagang babalik po talaga siya. Ngayon, ano po yung, ako po totoo lang po, naniniwala po ako dyan 100%. Talagang magpapadala po, no? Ang point is ganito po, kailangan po talagang, kahit basahin niyo po yung Bible, talagang di ba yung, ito lang po yung clue, no? Yung prayer po ni Jesus Christ, di ba? Yung Lord's Prayer. No? Doon pa lang, ano po yung Lord's Prayer niya? Ano po yung prayer ni Jesus Christ? No? Actually, si Jesus Christ po, no, bago ko, alam niyo naman po yung kanyang prayer, no? Yung Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Kailangan po talagang magkaroon po ng makalangit na pamumuhay po dito sa mundo, no? Yun po yung kanyang prayer. Magkaroon po talaga ng, kumbaga, yung original purpose ni God, original plan niya, which is to establish, no, yung God's kingdom o God's family here on earth, no? Magkakatotoo po yan, guys. At magdedepende po yan sa yung panahon ngayon. Ano po yung yun, isa po sa basihan po yun, yung Lord's Prayer, no? Na talagang yan po yung plano talaga ni God. Tapos i-base pa rin po natin sa history, no? Actually, kung biblical record po ang pag-uusapan, since history naman po yan, ang Bible po, no? So, kung titingnan po natin yung approximation po ng time ng Bible po, no? From up to now, ano po yan? 6,000 years po yan, biblical record po yan, no? 6,000 years. So, sa 6,000 years po na yon, kung titingnan nyo po yung transition, no? Kumbaga yung revelation ng Diyos, kung paano makipag-relate yung Diyos sa tao, no? So from the Old Testament, that was 4,000 years ago. Ito namang 2,000 years ago, after 2,000 years ago, ito na po, meron pong gospel. Ngayon, ito po 2,000 years ago, 2,000 years na po tayo ngayon. So yung revelation po na ginawa po ni God noon sa gospel, yung Old Testament, 4,000 years, 2,000 years, yung pong gospel. Ngayon po, 2,000 years na. So, yun po yung, kung mapapansin po natin sa history, hinati po yung 6,000 years sa tatlo. No? Yung first 2,000 years sa Old Testament era. Ito namang panahon ni Jesus Christ, yung pong gospel. Ngayon naman po, 2,000 years. So, ano na po tayo ngayon? Ito na po yung revelation time. Ito na po yung nandyan sa yung, yan, nasa screen po, yung John 8:31-32. Ito na po yung moment of truth. Possible po. Kasi ito na po yung revelation time. Kumbaga, yung mga hula po sa Bible, mga prophecy, talagang matutupad po yan. Kasi that is the original plan of God. Tsaka pansin nyo guys, no,
lahat po ng ginawa ng Diyos dito sa buong mundo, meron pong mga purpose. Lahat po may gamit. Magmula sa pagkain, sa mga halaman, sa mga hayop, lahat po napufulfill nila, nagagampanan nila ang kanilang purpose. No? Hangin, araw, no, lahat po. Kumbaga kasi nagfa-follow lang po ang nature, no, yung mga nilalang ni God, nagfa-follow mga animals, mga kung ano-ano pong bagay, nagfa-follow po yan according sa the divine principle na ni God, no? Kumbaga laws and principle, nagfa-follow po siya talaga, no? Kumbaga yung nature, yung kagaya ng kalikasan po, nagfa-follow lang po yan sa tinatawag na yung kumbaga yung kumbaga natural, kumbaga nature lang po talaga, nature, God's law, kumbaga yung batas ng kalikasan na yan sa Tagalog. So tayo namang mga tao, paano natin mapupulfill ang ating purpose? Kasi mataas na, kung biblical po ang pag-uusapan, mataas po tayong being. We are created in the image of God. Children of God tayo according sa ating Diyos na tagapagligtas ay si ating Messiah, si Jesus Christ, di ba? So ibig sabihin po, itong balikan po natin itong mga kung itong mga angel po or itong mga alien, kung babasihan po natin ng Bible according kay Sir Maravillas, possible po na itong mga alien po na itong panahon natin na to, itong 20th century na to, since ito na po yung moment of truth na nakalagay naman po sa Bible po yan. So ang dami na pong sign for the second coming of Jesus Christ, di ba? Sabi ni Sir Maravillas, kasama po sa sign po ito. So itong, di ba may binanggit po si Sir Maravillas kanina, yung pong itong mga pag nagkamali po yung kumbaga yung narrative ng mga ng mga nag-aaral po dito, yung mga scientists dito po sa mga, kung mali po ang pagkakilala nila dito sa mga alien, which is sinasabi nga po ni Sir Maravillas, kung biblical narrative po, ito po yung mga angel. So madideceive po talaga ang tao kapag pinaniwalaan po na ito ay alien. No, lahat naman ng nilalang dito sa mundo is nilalang po malamang ni God yan. At ang alam naman natin ng angel, mabubuti po yan. Pero kung sa Bible naman po, good and kumbaga po, dalawang klase po yung Bible, ay yung mga angel, mga fallen angels, mga hindi sumunod kay God. So yung, kung mapapansin niyo po sa Book of Revelation, tsaka po yung Jude 6:7, no? Ang mga angel, nagkakasala po ba sila? Okay, nasa Bible po yan, sa Jude 6:7, kahit tingnan niyo po. Kumbaga yung yung mga angel, nagkakasala po sila, kagaya po doon sa Sodom and Gomorrah, yung mga angels po, ano-ano po mga kasalanan ginawa niya. Ayan, sa screen po, lalagay ko po yung Jude 6:7, yung mga kasalanan po ng mga angels, especially sa Sodom and Gomorrah. Tsaka po itong sa Revelation, yung identity po ng serpent o yung ahas po sa Garden of Eden, 'di ba? Yung sa Revelation, I think that is Revelation, I think Revelation 12:9. Anyway, lagi ko na lang po sa screen, no, yung kung ano po yung kasalanan nung ginawa nung serpent o yung ahas po, yung 'di ba, yung the great dragon was thrown down from heaven, the ancient serpent, the deceiver of the whole world, no? O yung ibig sabihin, ito po mga fallen angels, especially sa pangunguna po ni Lucifer. Lucifer yung pinangalan po dyan sa Bible, no, di ba? So, sila po yung deceiver o nakapanglinlang, nakapanloko po sa ating sa mga ancestor po natin. At umabot na po sa ngayon. So ang dami nating hindi alam regarding po sa mga angels. So, at buti na lang po, tama po si Sir Maravillas na ito pong Bible po, ito po ay record, ito po yung ating reference para hindi po tayo mag-ignorance sa mga nakaraan at sa mga nangyayari pa po sa ngayon, yung present situation po natin. So yun guys, I think na-get niyo po yung aking unawaan niyo po yung aking gustong i-share sa inyo regarding sa angels at saka yung mga signs for the second coming. So, ako naniniwala po ako sa second coming. So, nasa Bible naman po yan. At, yan po yung original plan po talaga ni God yan, kung makikita po na sa Bible. Which is to, kumbaga gusto turuan tayo ni God
kung ano talaga yung ating original purpose here on earth, no, as a children of God. So okay, go pa po tayo guys. Sa YouTube, Prophecy Watchers, UFO Disclosure is Imminent by L.A. Marsuli and Gary Stearman. Panoorin po ninyo para hindi po kayo ma-deceive. Makilala ninyo yung totoong identity based sa scripture ng mga aliens na sinasabi ng tao, because they are actually fallen angels po. At maintindihan ninyo kung ano yung mission ng mga fallen angels dito. Okay pa? Ang isa pa, mga kababayan, sa gusto kong i-recommend sa inyo, itong preaching po ni Dr. Chuck Missler. Si Dr. Chuck Missler, isa pong pastor. Hindi siya ordinaryong pastor po. Magaling siyang pastor at doktor po siya. With excellent po siya. Hindi ko alam kung doctor of medicine siya o doctor of philosophy or education or doctor of divinity. May excellent po siyang academic qualification, and he is a Bible believer and an expert po sa biblical prophecy. So, magandang panoorin po ninyo si Chuck Missler. Kaya lang patay na siya. Ito yung mga videos niya, mga kababayan. Knowing God, an extra terrestrial message. Ayan po yung itsura niya. I-search niyo para Ayan po ang itsura ni Dr. Chuck Missler. Ang i-search ninyo, Dr. Chuck Missler, Nephilim. The Coming of the Nephilim. Nephilim, mga kababayan, are fallen angels. There you will understand kung ano ang itinuturo po ng Bible about all these alien encounters. Alien beings, mga kababayan. Para hindi po kayo madaya. Baka pagdating ng oras, kasi yung mga pelikula, yun ang pinapalabas, na savior sila ng mundo. Kasi nag-aaway-away tayo, may gira. Di ba yun ang narrative ng mga pelikula po? Para iligtasan niya yung humanity sa possible nuclear holocaust, World War III. Doon kayo, mga kababayan, madadaya pag ganon. Maniwala kayo sa narrative ng mga aliens. Isasama nila kayo doon sa dagat-dagatang apoy. Diba? At pagdating, mga kababayan, ng rapture of the believers, ang sasabihin po ng mga leaders ng mundo na kasama sa nadaya, alien invasion na niya yung nangyari. Nakita niya? Ganon na ganon po ang magiging narrative of the future. Kaya inagapan ko po ito kasi sabi ko, nagiging madalas na ang alien encounters ngayon. At yung disclosure in Congress, yon ang simula ng massive deception, mga kababayan. Kasi sinurvey po, 70% ng mga Americans ang naniniwala na po sa aliens. And malamang itong 70% ng mga Americans na naniniwala sa aliens ay hindi na naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. So okay guys, thank you so much sa mga umabot po dito sa may bandang dulo po ng video. So yung sinasabi po ni Sir Maravillas, try nyo po mag-research po at manood pa po ng ibang mga video regarding po sa mga about mga aliens, sa mga interested po dito sa topic na ito. This is very interesting topic guys, kasi ito po may kinalaman sa sa second coming ng ating Messiah. Ito po yung isa sa mga sign na, di ba, yung sa Revelation, the great dragon was thrown down from heaven. So yung mga angels po, kumbaga ito na po yung mga sign, isa po sa mga sign for the second coming. So yung mga interested guys, especially mga Christian,
mga naniniwala po sa mga words ni God sa Bible, make your own research po regarding this, kasi ito na po yung karapatan po natin itong malaman din po, kasi ito po yung ang kingdom of heaven. Actually mag-i-start po yan sa ating isip by understanding the words of God, kasi without understanding the words of God at yung mga bagay-bagay po sa yung knowledge of God, yung sinatawag na divine knowledge of God, no? Divine knowledge of God, siyempre kasama na po dyan yung mga scientific knowledge, yung mga educational na mathematics, sa mga architectural na yung mga arts, no? Ang dami po niyan. So, mag-ano po tayo, tulungan po natin ang ating isip para magkaroon po tayo ng peace of mind through understanding, no? Yung God's truth, God's divine principle po dito sa mundo. Tsaka ano po yung binanggit po kanina ni Sir Maravillas, yung pagkakaisa po, yung unity. Actually po, kung i-analyze po natin ng history, pagkakaisa po, unity po talaga ang ito pong panahon natin. Through God's words o through God's divine knowledge, nagkakaroon po ng pagkakaisa po ang tao sa buong mundo po, since we are all children of God, no? At saka po ito na po yung panahon, as I've said po kanina, yung pong mga tinuro po na sinabi po ni Jesus Christ that was 2,000 years ago, ito na po yung mapapatunayan po natin yung mga lahat po ng sinabi ni Jesus Christ, especially sa ating identity as children of God. Ito na po yung katotohanan. So, tayo mga anak ni God, natural. Kailangan pong pag-aralan po natin, unawain po natin ang mga salita po ni God. Hindi lang po yung salita niya sa Bible, kundi po dito sa mga bagay-bagay sa mundo. Kailangan po natin maintindihan to through proper understanding po, no? Yung through science knowledge, mga ganun po. Yung mga, kasi kung hindi po ito natin gagawin, yung tinatawag na responsibility, no? Kumbaga yung meron tayong responsibility as a children of God. We have to learn, no? Believe and practice, no? The words of God. Yan po yun, guys, no? So, okay, thank you guys sa mga nanonood po hanggang dito po sa dulo ng video. Once again, don't forget to subscribe this channel, at especially po kay Sir Maravillas. So, thank you guys. Tuloy pa po ninyo ang panonood. Keep safe po and God bless to all po. Hanggang sa muli, guys. Nawa po nag-enjoy po kayo at may natutunan po kayo sa balita po ni Sir Maravillas at yung ating mga comment po, no? So, thank you guys once again. Keep safe and God bless to all. Ninyo, para hindi po kayo madisip, makilala ninyo yung totoong identity based sa scripture ng mga aliens na sinasabi ng tao, because they are actually fallen angels po, at maintindihan ninyo kung ano yung mission ng mga fallen angels dito. Okay ba? Ang isa pa, mga kababayan, sa gusto kong i-recommend sa inyo, itong preaching po ni Dr. Chuck Missler. Si Dr. Chuck Missler, isa pong pastor. Hindi siya ordinaryong pastor po. Magaling siyang pastor at doktor po siya. With excellent po siya. Hindi ko alam kung doctor of medicine siya o doctor of philosophy or education or doctor of divinity. May excellent po siyang academic qualification, and he is a Bible believer and an expert po sa biblical prophecy. So, magandang panoorin po ninyo si Chuck Missler. Kaya lang patay na siya. Ito yung mga videos niya, mga kababayan. Knowing God, an extra terrestrial message. Ayan po yung itsura niya. I-search niyo para ayan po ang itsura ni Dr. Chuck Missler. Ang i-search ninyo, Dr. Chuck Missler, Nephilim. The coming of the Nephilim. Nephilim, mga kababayan, are fallen angels. There you will understand kung ano ang itinuturo po ng Bible
about all these alien encounters, alien beings, mga kababayan. Para hindi po kayo madaya, baka pagdating ng oras, kasi yung mga pelikula, yun ang pinapalabas, na savior sila ng mundo. Kasi nag-aaway-away tayo, may gira. Di ba yun ang narrative ng mga pelikula po? Para iligtasan niya yung humanity sa possible nuclear holocaust, World War III. Doon kayo mga kababayan madadaya pagka ganon, maniwala kayo sa narrative ng mga aliens. Isasama nila kayo doon sa dagat-dagatang apoy. Diba? At pagdating mga kababayan ng rapture,